masdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, ning hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Glory to God. Nung atin ko pong Biblia, kung meron po tayong mga Bible, ay buksan po natin sa John chapter 3, verses 34 up to 36. John chapter 3, verses 34 up to 36. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang salta po ng Diyos. John chapter 3, verses 34 up to 36. Ito po ang salita ng Diyos. For the one whom God has sent speaks the words of God. For God gives the Spirit without limit.
The Father loves the Son and has placed everything in His hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang pagkakataon pong ito na inyong ibinigay upang kami ay makapagpuri, makasamba, makapagbigay ng paggalang, Panginoon, at hinihiling na ang aming mga buhay ay maging katanggap-tanggap sa inyo, O Diyos. Hinihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga puso, sa pamagitan, Panginoon, ng mga pag-awit, mga panalangin, at maging sa pakikinig ng iyong mga salita. Hinihiling namin, O Diyos, na ang iyong mga salita ay may pangaral ng tama ayon sa inyo pong kalooban. Maging bukas ang aming isip at puso upang tanggapin ang mga ito. Maging mapagpakumbaba kami, Panginoon, upang tanggapin kung ano ang iyong gustong ipabatid, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magtama sa aming mga buhay. Inihiling namin, O Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu. At kami ay umaasa, Panginoon, na kami po ay makikinabang sa pamagitan, O Diyos, ng pakikinig namin ng iyong mga salita. Lord, we would like to honor you and to praise you. We are expecting great and mighty things from you today. At Panginoon, ang hiniling namin ay katagpuin mo po kami. Abutin mo po kami, Panginoon, upang maranasan namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. We honor you, we thank you, we glorify your name. This is what we pray in Jesus' name. Mayroon pong investigasyon sa Senado. Mayroong ongoing investigation of the flood control projects. And sa mga investigasyon po, it is a battle of who is more credible and who is telling the truth. Hindi po ba? Mahalaga po ang mga patotoo o mga testimonies, but most of the time, you have to weigh the words that were spoken. Kasi kung hindi po, ay ikaw mismo na makikinig, if you will not weigh the testimonies, ay baka malinlang. Baka tayo ay malinlang. Kasi yung iba ay nagsisinungaling and they want to put the blame on others. Makikita po natin that people weigh o tinitimbang ang kahalagahan ng mga salita. Tinitimbang nila kung sino ang nagsasalita. Kaya napakahalaga po na ma-establish nila yung integrity ng nagsasalita. Ang halimbawa po ay mas paniniwalaan natin yung mga doktor, makikinig tayo at maniniwala sa mga doktor na mayroong proven track record doon po sa kanilang specialization rather than random people who give advice about your health. Hindi po ba? Mas paniniwalaan natin yung mga specialista. Si John, he reminds us that Jesus Christ is not just another messenger na nagbibigay po ng testimony. Ang sinasabi po ni John, that Jesus Christ is the Son of God, filled with the Holy Spirit, and Jesus Christ is speaking the very words of God. At nasa Kanya po, He holds all authority, and Jesus Christ offers eternal life. Ang mga verses na ito, babasahin ko ulit, for the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son
and has placed everything in His hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Ang mga verses na ito ay nagsasabi po doon sa supremacy of Christ. Siya po ay supreme above anyone and everyone and above all. Si Jesus po. At kung ito po ang claim at ito ang sinasabi ni John patungkol sa Panginoon, ito ang sinasabi ng Biblia, ito ang sinasabi ng mga propeta, ito ang claim ni Jesus sa kanyang sarili. Ano po? This puts us to decide a very important question. What will we do with Jesus Christ? Tayo po ang magdedesisyon. Hindi po magdedesisyon ang ibang tao para sa atin. Sa mga katotohanan ito. Ano po? Ang mensahe po, ang pamagat ay the supremacy of Christ. Sa verse 34, ang sabi po ni John, "For the one whom God has sent speaks the words of God." The one whom God has sent, Jesus, speaks the words of God. Christ, speaks the word of God. Si Jesus ay hindi lamang po siya na isa doon sa mga nagturo noon. He's not just another teacher. He is the very Word made flesh. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Pagkatapos po, mga ilang verses, pagkatapos ng paunang salita po ni John, patungkol kay Jesus, ang sabi ng John chapter 1 verse 14, "The Word became flesh and made His dwelling among us." Sabi niya, in the beginning was the Word. Pag sinabing in the beginning po yan, walang umpisa yan. Ano po? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, "And the Word became flesh and made His dwelling among us." Ano po? He is the very Word. At ang Word, sinabi, dineclare po ng verse 1, the Word is God. The Word, sabi niya, and the Word was God. And the Word became flesh. Ano po? Si Jesus po yan. Siya po ay nagsasalita ng katotohanan sapagkat si Jesus, ang sabi po ni John pa rin, sa John 14 verse 6, "I am the way," ang sabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Marami po ang nagnanasa ng katotohanan. Marami po ang gustong malaman ang katotohanan. Ano po? Si Jesus ang katotohanan. Kung minsan mayroong mga pagtatalo o kaya mga investigasyon, tinitingnan nila. Gusto nilang ipalitaw ang katotohanan. Many are desiring the truth, but live a life of deception and lies. Tayo po bilang mga mananampalataya ay mamuhay tayo ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mamuhay tayo na tayo po ay kung sino tayo sa public, ay ganun tayo sa private. Ano po? Christ speaks the Word of God. Kailangan po tayong magtiwala at ilagay po natin ang ating pananampalataya kay Jesus, sapagkat siya, sinasabi niya ang salita ng Diyos at siya po ay, He is the very Word. Ano po? We should trust Him and put our hope in Jesus Christ above culture,
above the opinions of others, and even above human wisdom. Ano po? Sapagkat ang mga ito, kultura, mga opinyon, o yung kakayahan ng tao, karunungan ng tao, all these changes in the passing of time. Hindi po ba? Mga kultura, nag-iiba. Mga opinyon, nag-iiba. And even human wisdom, nag-iiba. But the truth doesn't change. Ang sabi po ng Malakay, kiniglaim ng Diyos, I am the Lord, I do not change. Sinabi po dito sa ating binasa kanina that He is filled with the measure of, He's filled with the Spirit without measure. Ang kanyang mga salita ay hindi po limitado, hindi po partial. Ang kanyang mga salita ay hindi po tainted with human weakness. Hindi po kagaya ng mga propeta noon. Ang kanila pong revelation galing sa Diyos ay progressive. Ibig sabihin, hindi kabuuan ang naibigay po sa kanila, ang mga propeta na nauna po kay Jesus Christ. Pero nung si Jesus, siya po ang dumating, He spoke perfectly because He is the Son of God. Ang tanong po ay ito, are we listening to His words? Kung siya ang Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. At si Jesus po ito, are we listening to His words daily through the Scriptures? Ang sabi po ng John chapter 5 verse 39, you study the Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me. Ang salita ng Diyos, ang Scriptures, ang sabi, ay ito ang nagsasalita patungkol sa akin, nagpapatotoo patungkol sa akin. Are we listening? Ang sabi po sa Revelation, kung sino ang may pandinig ay makinig at gawin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaninong boses ang ating pinakikinggan? Kaninong authority ang ating pong sinusunod? Whose voice has more authority in our decisions? Sa atin ba? O yung mga panukala ng mundo, yung wisdom na itinuturo ng mundo, mga philosophies? O dun ba tayo sa salita ng Diyos? Absolute truth. Na ating tinatanggap. Whose voice has more authority in our decisions? Si Kristo ba ang kanyang salita o ang mundo? Christ speaks the Word of God kung ito ang katotohanan at ito ang salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya po, ang boses na kailangan nating sundin ay ang boses ng Diyos. Amen. Praise God. Sa verse 35 naman po, ang sabi niya ay ito, the Father loves the Son and has placed everything in His hands. God has placed everything in His hands. Ibig sabihin, Christ possesses all authority. The Father loves the Son and has placed everything in His hands. Jesus has all authority. Now, if you have all authority, nasa sayo lahat ng kapangyarihan, ay Diyos ka. Ang sabi po sa Matthew 28 verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth
has been given to me. Si Jesus po yun. He has all authority. Siya po ang mayroong authority over our salvation. He has authority over judgment. He has authority over our eternal destiny. He has authority over all. Kung si Jesus pala ang mayroong authority over all, and God has placed everything in His hands, should we not submit to the Lordship of Christ in every area of our lives? At sa ating pong pagsuko ay hindi po tayo dapat selective. Pinipili lamang natin yung gusto nating isuko sa Panginoon. Hindi po pwede. Ang nire-require po ng Panginoon sa atin ay yung lahat-lahat po sa atin. We give it all. Meron pong isang awit, sabi niya, give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toils. Hindi lamang po ang mga yon. Isuko natin ang buhay natin doon sa ating kalagayan na tayo po ay, nung tayo ay malayo sa Diyos, nung tayo ay mayroong kasalanan, tayo po isuko natin lahat sa Panginoon. Ano po? We must submit to Christ. We must submit to His Lordship. Hindi po lamang yung mga magaan na pwede nating isuko. Maging yung mga mabibigat na pwede nating o ayaw nating isuko, nanihirapan nating isuko. Kailangan isuko lahat. Ano po? All must be surrendered to Him who has all authority. If everything in His hands, di ba sabi niyang verse na yan, and has placed everything in His hands. If everything is in the hands of Jesus, then my life, my family, my future, my salvation, everything, all of these are secured when I place them in His care. Hindi po ba? Safe. Safe ako, safe ang pamilya ko, whatever na ilagay ko sa kanyang mga kamay, na mayroong authority sa lahat, safe po tayo. We are secure kapag ilagay po natin sa kanyang makapangyarihang kamay. Kasi siya ang mayroong authority sa lahat. Ano po? Jesus is the one who is qualified to direct our destiny. Dito sa mundo, ano po, lalong-lalo na pag mga bata pa tayo, inisip-isip natin, saan kaya ako mapupunta? Saan kaya ang aking destiny? But Jesus is the one who is qualified to direct our destiny. At itiwala po natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo po ba ay namumuhay na ang Panginoon, pinaniniwalaan natin, siya ang may control ng lahat. Pinaniniwalaan natin na kung siya ang may authority, siya ang He is still on the throne. Ano po? And He rules and He reigns over all. Mamuhay tayo na siya nga ang may control sa lahat. Ibig sabihin, pinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. At kung babalikan po natin ang mensahe nung nakaraang linggo, ano po? Yung for me to live is Christ and to die is gain. Kay Kristo, wala pong lugi. Ipinaliwanag ni Paul yun, kahit na ako ay magpatuloy na mabubuhay, sabi niya, pakinabang sa akin sapagkat
makapaglilingkod ako sa Diyos, sapagkat bibigyan ako ng Diyos ng mabungang paglilingkod sa Kanya. Sabi naman niya, kung ako ay kukunin na ni Lord, it's much better, sabi niya, sapagkat ako ay mapupunta sa Kanyang presensya. Christ possesses all authority. And we should live na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya that He rules and He reigns. Hindi lamang po sa mga buhay natin, kundi sa lahat. Ano po? He is in control of everything. Ano po? Pangatlo, sa verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Controversial po ang mga ganito. Ano po? Sapagkat mayroong claim na sa pamamagitan lamang ni Kristo maliligtas. At ito po ang dinideklara ng salita ng Diyos. Sa Acts chapter 4, verse 12, no other name given under heaven that man should be saved. At sinasabi nila, yung ating mga kaisipan ay, ang tawag dito, yung ating kaisipan ay hindi malawak. Kapag kiniklaim natin ito, sinasabi natin ito. Pero ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Si Kristo lang, soul claim, na sa pamamagitan niya, ano? Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Christ offers eternal life. Dalawa lang daw po, mayroong dalawang klase ng tao. Dividing line of all humanity. Ang isa po ay yung mga naniniwala at ang isa po ay yung mga nagre-reject. Dividing line of all humanity, those who believe and those who reject. Base po dito. Saan po tayo? Ako po'y naniniwala, na nandito tayo doon sa mga naniniwala sa anak ng Diyos. At dahil po doon, tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. Whoever believes in the Son has eternal life. I have eternal life because I believe in the Son of God. You have eternal life because you believe in the Son of God. Maliwanag po. Whoever believes in the Son has eternal life. Kung babalikan natin ang John 3:16, same chapter, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Maniwala ka at ikaw ay maliligtas. Maniwala ka sa anak ng Diyos. Whoever believes in Him. Sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Maliwanag po na si Jesus dumating, hindi po ikino-condemn tayo. Ang purpose po ay to save us. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. Verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. So dalawa, po? Yung mga naniniwala at yung mga nagre-reject. Babanggitin ko po ulit yung parati nating binabanggit
na ang tao po ay mapaparusahan, no? Mapaparusahan siya. Hindi dahil ni-reject siya ng Diyos, kundi mapaparusahan siya dahil siya ni-reject niya ang Diyos. Huwag tayong mapunta doon sa nire-reject natin ang Diyos. Whoever believes is not condemned. Ibig sabihin, siya ay may buhay na walang hanggan, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. So tayo po ay dapat patuloy na maniwala sa Panginoong Jesus. At ang eternal life, hindi lamang po ito future promise na mararanasan natin sa darating na panahon pa lamang. Eternal life is not only a future promise. It begins now. Salvation is now. Sabi kasi niya, nasaan po yun? Whoever believes in the Son has eternal life. When you believe, sabi niya, whoever believes in the Son has eternal life. The moment you believe, you have eternal life. Hindi lamang ito pangako sa darating na panahon. Ngayon na po ito. We have eternal life now because we believe in the Son of God. We have it the moment we believe Jesus Christ. Nagdesisyon na po kayo na maniwala sa Panginoong Jesus. Tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mayroon kayong kaligtasan the moment you decided na siya po ay tanggapin. Amen. Hallelujah. Rejection of Christ leaves one under the wrath of God. Yan po ang sinabi nito. Hindi po pwede na neutral tayo. Kailangan meron tayong stand. Kaya pratik pong binabanggit dito, dapat mag-stand tayo doon sa ating pananampalataya. Kahit na pagtawanan tayo, kahit na kung ano po ang sasabihin sa atin, we should have a stand on our faith. Dito po sa salita ng Diyos tayo. Sa Panginoong Jesus po tayo. Mag-stand po tayo sa pananampalataya na yon. Kahit na i-reject tayo. Kahit na ano po ang itawag sa atin, we should stand on that faith. Amen. Ang mga tao po, kung minsan meron silang mga panukala, sariling panukala, kung paano sila maliligtas. O kaya, yung iba naman ay pinaniniwalaan nila ang sarili po nilang mga kasinungalingan. O kaya naman, yung mga tao, they have their own concept of how to be saved, or others choose not to believe that there is a God. Hindi po ba? Pero tayo, magdesisyon po tayo. Ngayon pa, ang kagaya po ng sinabi po ni Daniel, there is a God in heaven. Amen. Hindi tayo ang namimili tayo po ang namimili ng paniniwalaan natin at ito ay dapat nakaangkla sa salita ng Diyos. Huwag tayong mga niwala doon sa mga outside of the Bible na mga pagtuturo. Tayo po bilang mga mananampalataya, dito tayo. Amen. Kung kayo po ay nalulunod,
At mayroong nagbigay sa iyo, ano po, ng lubid para iyan ay iyong kunin at maligtas. Ano po? Nakadepende sa lubid na yon ang iyong kaligtasan. If a lifeguard throws a rope to a drowning person, grabbing that rope brings life. Pero pag inignore mo, nililigtas ka niya, gusto kanyang tulungan, pagkatapos, inignore mo, ayaw mong kunin yung lubid na yon, it leads to death. Lalong-lalo na kung di ka marunong lumangoy. Nasa sayo ang pagpili. Hindi po ba? Alam po ninyo, hindi kinuha ng Diyos sa atin yun. Yung pagpili natin. Pero sana tayo po ay maging wise sa pagpili. Ano po? Piliin natin ang Diyos. Amen po ba? At ang choice na yan po ay hindi bukas, hindi mamaya. Ang salvation ay urgent. It is now. It is now. Hindi pwedeng ipagpabukas. Parati ko pong tinatanong, nining makasigurado kay ngaldola ning bukas. Ang Biblia po ay nagsabi, ang dapat natin daw sabihin, kung ito ang kalooban ng Diyos, gagawin ko ito, gagawin ko ito. Sapagkat hindi natin alam ang araw ng bukas. Ang sabi po ni James, what is your life? Yan ay, it's like a mist. Yung iba pong version ginamit na parang ngayang bula na nandirito ngayon, bukas, hindi mo alam kung nandyan. At pag, di ba, ang bula, hindi mo matitrace. Nasaan na kaya yung bula? Wala kang trace ng bula. Nakakamangha, ano? Ang sabi ng salita ng Diyos, your life is like a mist. Ang buhay mo ay yung mist naman, yung parang ambon pag umaga, no? Pag nasinaga ng araw yun, mawawala. Pero yung iba po kasi ginamit nila ay parang bula. Ano po? Have you believed in Christ personally? At kung tayo po ay naniwala na sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Are we sharing the message with urgency? Hindi po tayo pwedeng magpatumpik-tumpik sapagkat hindi natin alam ang araw ng bukas. Sapagkat alam natin that unbelief leaves people under the wrath of God. Pagkatapos mahal mo sa buhay yan, ano po? Tapos ikaw naniniwala na ang mga wala kay Kristo ay mapapahamak. Alam mo na si Jesus Christ, siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa Kanya. Pagkatapos wala siya kay Jesus Christ. Christ offers eternal life. We should share yung knowledge natin. We should share the truth that in Christ, a person has eternal life. Maliwanag po ang testimony po ni John. Ako po naniniwala si John, the beloved ito. Ano po, dun sa verses 31 hanggang, parang insights po niya ito. Pero yung mga naunang verses, si John the Baptist, ano po, from 31, ako po ay, kasi yung mga words na ginamit niya, si John, the beloved ito.
Para kay John. Para safe na ako, John na lang gagamitin ko. John's testimony is clear. Jesus is supreme. Jesus is God. O sasabihin nila, ay hindi God si Jesus. Ako God si Jesus. Ito yung truth. He speaks God's words with the Spirit's fullness. Jesus holds all authority and He alone offers eternal life. And this leaves us with challenges. Una, will we believe and live? Maniniwala ba tayo? At sa ating paniniwala ay tayo ay may buhay na walang hanggan. At hindi lamang mabuhay na walang hanggan, kundi when we believe, we have life. Yung kahit dito, we have vibrancy of life. Peace and joy that comes from Jesus Christ. Will we believe and live or reject and perish? It's up to us. It's up to us. Tayo po ang nagdedesisyon. Pangalawa, will we trust His authority, His power? Sinabi natin, He possesses all authority. Will we trust Him? Or continue to rely on ourselves? Challenge pa. Will we share the message? Or stay silent while others remain under the wrath of God? It's up to us. It's up to us. Kanina po, hindi ko sinagot yung tanong sa introduction. What will we do with Jesus? What will we do? Sabi natin, He speaks the Word of God. He is the Word of God. And the Word became flesh. He is God. He possesses all authority. He offers eternal life. What will we do? Knowing all these truths. The most important decision you will ever make is what you do with Jesus. What you decide with the truth that you know. Believe in Him. Amen. Believe in the Son of God. You will have life, and life eternal. We follow Him, and there will be no turning back. Amen. No turning back. And the Lord is always waiting. Jesus is always waiting. Believe in Him. Accept His offer of love and salvation. We will have life. Life eternal. Tayo pong lahat ay tumayo. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son,
I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. We believe the name of Jesus, a judge and a defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Ever seated high, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in resurrection, that we will rise up. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe Jesus. I believe in you. I believe Jesus. So again, I believe that Jesus Christ is Lord. Oh, we worship you. I believe in life eternal. I believe in a virgin birth. I believe in a saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Let's worship the Lord. I believe in God. Yes, Jesus. I believe in the Holy Spirit. Our God is true. I believe in the resurrection, that we will rise. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in resurrection, that we will rise up. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Maniwala kami, Ginoo. Maniwala kami kang Jesus, iya'y anak na ning Diyos. Maniwala kami kang Jesus, iya ang Diyos. Maniwala kami that He is exalted. Maniwala kami kay kayang supremacy. Maniwala kami na iya ang word
Word of God. Maniwala kami po. Naya ingating kapangyarihan king egan-agana. Maniwala kami nating biyalanangga. At burin po ginong Diyos ng nasami patuloy ding BME itiwala mila keng ginuming Jesucristo. Pasibayo po darawon mila ring BME. Ikay manakit keng BME. Ikay manakit keng puso mi. At salamat po, Ginong Diyos. Huling kaluguran mo kami. Parati paninayan mo kami. Salamat po, O Diyos. Pipilinan mi po, Ginong Diyos, na maniwala at magkaroon kaming biyalanangga. Pipilinan mi, Ginong Diyos, na magtiwala kami keng kekang authority. Maliwa ka rin sarili mi po. Pipilinan mi, Ginong Diyos, na keng kaming pamaniwala at ating kaming relasyon keng Diyos kapamilatan ng Jesus kaya kaming tagapagligtas. Pilinan mi ing ibahagi mi ang mensahe na ning lugod at ning kaligtasan. Gamitan mula po din kaya kaming biye. Ing desisyon mi, Gino. Maniwala kay anak na ning Diyos. Maniwala kami kang Jesus. At makaranas kaming biyalanangga. Pipilinan ming tuki kaya andyang nano pa yung sabihan na ding tao, ampong nano man ing pwedeng maging consequence. We choose to believe and follow and will not turn our backs. We choose to believe. Hallelujah. At inigin ng Diyos dinanukeng siknangan para maging matibay pong commitment. Commitment ni po kaya kayo. Magpatuloy hanggang na po tang datang ka. Salamat po. Salamat po. Lord, magpasalamat kami kay kayong presensya. Magpasalamat kami kay mensahe mo po, Ginong Diyos. Magpasalamat kami that Jesus reigns and rules in our hearts. Continue to take control of our lives. Lord Jesus. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. We praise and we honor you. Hallelujah. Salamat po. Lord, din kaya kang anak, na tsungining abak, pagpalan mo la po, iparanas, ing biyaya, ning Ginong Jesucristo, ing lugod na niigpa, ang po pagpamakyabi na ning banal Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.